Hello mga kainday, maaga pa rin ako nagising dito dahil nga may pasok si kuya at si asawa. Yung natira nga namin kagabi ay ininit ko nga kaninang madaling araw dahil nga ipapabawaan ko kay asawa, at yung natirang kanin ay akin na nga sinangag. Dahil maghahatid nga ako ng almusal kay asawa dahil nga maaga nga siyang pumasok. Tignan nyo naman po yung kapaligiran mga kainday, kahit alas 6 na umaga ay mukhang madilim pa. Pagtungtong talaga ng January ay napakalamig talaga ng panahon. Akala mo lagi tayong nasa Baguio. Papunta na nga ako sa trabaho ni asawa at sasabit ko na lang yung almusal niya dahil hindi ko nga rin siya naaabutan doon. Gandang-ganda talaga ako sa kapaligiran dito sa loob ng Clark, lalo na kapag umaga, kasi matatanaw mo talaga yung pagsikat ng haring araw. At makikita mo din yung mga nagagandahang mga ilaw sa mga building. Kaya marami nagja-jogging dito lalo na sa umaga, kasi nga makikita mo, mararamdaman mo din yung lamig ng hangin. Kaya maganda dito mamasya sa loob ng Clark, lalo na kapag umaga ay marami kang masasalubong na nagja-jogging. Fast forward na nga po tayo, nagpunta nga po pala ako sa Tiangge at bibili nga po ako ng aming ulam para sa pananghalian. Habang naglalakad ako, nag-iisip nga ako kung anong uulamin namin ngayon. Tamang-tama at nakakita ako nga ng tilapia. 50 pesos lang naman ang tumpok nito at bibili na lang ako ng talong at aking nga ipiprito. Daladag ako na rin ng itlog at kamatis dahil bala ko nga magsasyadong isda. Ano ba naman yung mga inday, nabubulol pa tayo. Lagi na lang ako nabubulol kapag nagbo-voice over. Kaya kayo na lang po. Bumili na rin pala ako dito ng mantika at pagkain nga ng aming sisi. Kapag araw nga ng Tiangge ay marami kang makikita mga bilihin, lalo na kapag kalinggo. Bibili na rin pala ako dito ng banana kayo at maruya dahil favorite nga ni Kulot yung banana kayo at yung maruya ipapasalubong ko nga sa aking nanay. Kapag nakakabili ako ng isda ay medyo marami-rami naman at ginagawa ko nga ng sariling ulam si nanay ko dahil bawal nga sa kanya yung mamantika. Mula nga na magkasakit si mama ay binawalan ng doktor ang kumain siya ng mamantika, uminom ng kape at manigarilyo. Matagal na tumigil si nanay ko sa paninigarilyo, biglaan ang pagtigil niya, yan tuloy nagkasakit siya sa baga. Mula nga na pina-check up namin si mama at pina-extray nga namin, dun nga nakita ko ano ang dahilan ng pag-ubo niya. Ang dami nga po niresetang gamot sa kanya at kailangan mo rin ipainom sa kanya yung kada oras. Si mama ko naman po kasi ay medyo may katigasan din po ng ulo, kumbaga ako na lang po yung mag-a-adjust. Lagi ko nga po siyang pinagsasabihan na bawal nga po siya kumain ng mga mamantika. Pero minsan po kasi, minsan nakakasawa na magsabi kay mama na bawal ito, wag mo tong kainin. Yun nga lang po talaga ay sadyang matigas lang po talaga ang ulo ni mama ko. Fast forward na nga po tayo at nakauwi na nga po kami ni Kulot at bumili nga ako ng 20 pesos na spaghetti dahil dito. Nakapagkapilan po kaninang madaling araw at hindi naman din po ako kumain. Nakakita nga po ko nung nagtitinda ng spaghetti malapit po sa amin at sinabi ko po na kung pwede po makabili ng 20 pesos. At nilinisan ko na po yung mga tilapia at lalagyan ko po si mama ko ng ulam dito. Hihiwalay ko na po yung ulam niya at sa ulam namin. Yung ulam po ni mama ko ay hindi ko na po igigisa yan. Pagsamasamahin ko na po yung kamatis, talong, sibuyas at lalagyan ko na lang po ng panimpla para naman po kahit papano ay merong lasa. Inuuna ko po lagi yung ulam ni mama ko kasi po lagi po siyang nagugutom. Hindi po katulad namin na kahit ano ay pwede namin kainin. Siya po kasi marami pong bawal sa kanya. Fast forward na nga po, yan po, hihiwain ko na nga po yung talong dahil akin nga po ipiprito at isusunod ko na nga po dyan yung kamatis at sibuyas. Dahil nga po yung itlog ay mamaya ko na rin po aasikasuhin. At dumating nga po yung aking pamangkin at kinukulit nga po ako dito. Ayan po yung nakikita nyo na nakatayo po dyan sa ayan po yung pamangkin ko. Napakakulit sobra. At ito nga po ay piniprepare ko na nga po yung pagkain ni mama ko. At pinirito ko na po yung tilapia na gagawin ko pong sarsyado. Nahugas ako na rin po yung mga talong. Bali mag-ready na po ako magluto nito. Hindi pala ako mag-aati ng pagkain kay kuya dahil sabi nga niya sa akin ay uuwi siya. Hindi na nga ako mapapagod, mahirapan mag-aati ng baon kay kuya dahil nga sabi nga niya sa akin ay uuwi na nga lang tayo sa para kumain. So ang atra ko na lang ng pagkain mamayang tanghalian ay si asawa. Kaya hanggang dito na lang po yung aking mini vlog. Salamat po sa panonood.